Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At yan nga ay yung ibang kababayan natin nagtatanong kung kailangan ba daw ng experience sa trabaho kapag mag-a-apply dito. At meron ding nagsabi na wala raw kwenta yung experience sa trabaho sa Pilipinas kung mag-a-apply ka dito. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga requirements yung experience mo sa trabaho sa Pilipinas. Sa totoo lang, kahit naman wala kang experience sa pagtatrabaho sa Pilipinas, kunyari sa mga factory o kahit ano pang klaseng trabaho sa Pilipinas, pag nag-apply ka naman dito, hindi naman humahanap sila ng Certificate of Employment. Hindi yan hinahanap dito. Yung experience na yan sa trabaho natin sa Pilipinas, syempre magagamit natin yan dito dahil unang-una, alam mo na yung mga galawan. Lalo na pag marami ka nang napasukan na pabrika sa Pilipinas, siyempre kahit pa paano may experience ka, di ba? Alam mo na ang galawan sa mga pabrika. At alam mo na rin yung may mga Pinoy talaga o may mga katrabaho talaga na nandyan na Alam mo na yan Pagdating mo dito, siyempre may experience ka na tungkol sa ganyan. May mga kasamahan sa trabaho na tamad, mayroong nagpipiling boss, mas mahilig pang manita isa dun sa mga may-ari ng company, Kaya importante talaga din yung experience sa trabaho sa Pilipinas. Yung mangyayari sa iyo kapag hindi ko naman nilalahat ito yung mangyayari sa iyo kung sakaling wala kang experience sa trabaho sa Pilipinas at kunyari nakalis ka na nga, nandito ka na sa South Korea at pagdating mo nga sa company, parang maninibago ka dyan dahil first time mo pa nga lang magtrabaho dito pa sa South Korea. Di natin masasabi kung ang madadatnan mo dito ng pabrika magaan lang ang trabaho. Paano kung napunta ka sa mahirap na trabaho, sa laging buhatan? Syempre, yung may experience na sa trabaho sa Pilipinas, kahit pa paano kakayanin niya yun. Ngayon, kung first time mo pa lang makaranas ng ganung trabaho at dito pa mismo sa South Korea, mahihirapan ka talaga. Hindi ko naman nilalahat talagang mahihirapan ka. Nandyan na yung rason ng mga ibang Pinoy dito, kaya nga sila yung nagpaparelease dahil nga sa hindi kinakaya ang trabaho at gusto nilang maghanap ng magaang na trabaho. Yan yung karamihan na nakikita kong dahilan. Kaya karamihan sa mga Pinoy dito ay nagpaparelease at lumilipat ng ibang trabaho. Hindi ko nilalahat At meron din namang kahit first time lang sa trabaho, talagang kinakaya. Kapag first time mo pa lang magkakaroon ng trabaho at dito pa mismo sa South Korea, pag may mga mga kupal kang kasama sa trabaho na mga Pinoy, dyan na mag-uumpisa yung problema mo. Kasi hindi mo naranasan sa Pilipinas Tapos dito mo pa naranasan sa South Korea. Nandyan na, maghahalo-halo na yung homesick mo. Tapos yung mga Pinoy na kasama mo sa company, parang wala namang pakialam sa iyo. At hindi mo pa naranasang masigawan, mapagalitan. Ang karamihang nangyayari dyan, kapag bata pa, siyempre, uuwi na lang sa Pilipinas. Diba? Lalo na pag binata at walang pamilya. Pag naranasan mo yung mga ganyang senaryo, pag nandito ka na sa South Korea, yung masigawan lang ng konti, sumasama na ang loob, pagalitan. Yun yung advantage ng may karanasan na sa pabrika at alam na nila kung anong galawan sa pabrika. Hindi ko naman nila lahat. Maraming Pinoy naman talaga na mababait at talagang hindi mo lang talaga may iwasan na may makasama kang mga ganyan. Mas marami pa rin mabubuting mga Pinoy kaysa dun sa mga kupal, di ba? Yung mga gandang ugali at naiintindihan nila yung baguhan ka pa lang sa trabaho. At sana nga lang ganun yung makasama yung mga Pinoy, yung talagang uunawain kayo na baguhan pa lang kayo at wala kayong alam sa trabaho, tuturuan kayo. Pero pag ang nakasama nyo yung mga kupal, yung mga piling boss, dyan na yan mag-uumpisa problema ninyo, di ba? At syempre sa mga baguhan na hindi ko naman nilalahat na madaling sumusuko, di ba? Kasi iba-iba tayo ng ugali Meron dyan kahit first time mo palang magtrabaho sa pabrika, talagang desidido ka. At
kahit sino pa yung mga kasama mo sa company na mabuti o masama ang ugali, talagang tumatagal. Kaya hindi lahat, hindi ko nila lahat na ganun yung magiging senaryo pagdating nyo dito sa South Korea, kahit baguhan pa lang kayo. Talagang iba-iba talaga ang ugali ng isang tao. Advice ko dun sa mga baguhan pa lang na magtatrabaho dito sa South Korea, lalong-lalo na yung walang mga experience pagdating sa trabaho, kailangan ihanda nyo sarili nyo para hindi masayang yung pinaghirapan nyo sa hirap ng pag-a-apply dito. Papunta pa lang dito sa South Korea, mahirap talagang mag-apply dito. Kaya kailangan na ihanda nyo ang sarili nyo, abaan ng pasensya, kasi pagdating ninyo dito, malayo na kayo sa pamilya nyo, di ba? Kaya kailangan maging handa kayo. Isipin nyo na lang yung hirap na pinagdaanan ninyo nung nag-aaral pa lang kayo ng Korean language hanggang sa makapasa, di ba? Isipin nyo yung hirap ninyo. Ang hirap mag-apply dito, dadaan ka talaga sa butas ng karayom, tapos basta-basta mo na lang isusuko at uuwi ka na lang sa Pilipinas dahil lang dun sa halimbawa ng mga kasama mong Pinoy na hindi magandang ugali at na minsan ka lang masigawan ay uuwi ka na. Hanggat maaari, hanggat kaya ng katawan mo, itiisin mo na lang kasi malaki naman talagang sweldo dito. At talagang kung hindi talaga kaya ng katawan ninyo at talagang magkakaroon na kayo ng health issue, mga problema na, nagkakaroon na kayo ng sakit dahil sa hirap ng trabaho, pwede namang umalis at pwede namang magpa-release at humanap kayo ng trabaho na talagang kaya ninyo, kasi mahirap din yung ganun ipilitin mo yung sarili mo tapos hindi mo naman talaga kaya. Ikaw din ang mapiperwisyo, di ba? Kaya nga tayo naghahanap buhay para mabuhay, hindi para mamatay. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana'y may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye!